Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang ho tayo ng reaksyon po, mga kabida. Dito ho sa tila pang-uudyok po ni dating Senador Antonio Trillanes IV, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, para ma-regain daw yung kanyang standing, yung kanyang credibility at endorsement value po, mga kabida, para ho sa 2028. Okay? Iminumungkahi po niya, mga kabida, na kailangan ho niyang gumawa po ng full offensive po, mga kabida, laban po sa kanyang mga kalaban sa politika. Maging ito hong mga tao na gusto hong pabagsakin yung kanyang gobyerno, gusto ho siyang matanggal sa kanyang posisyon bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Eto, babasahin ko lang po. Ito hong post po ni Dare to Us, mga kabida. Actually, statement daw ito ni dating Senador Antonio Trillanes na kanyang pinost, kung saan po meron po siyang caption dito na joke time. Ito kung si Dare to Us, mga kabida. Anong sabi po dito ni Trillanes kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Ito po. If he plays his cards right, pwede pa niyang ma-regain yung kanyang standing, credibility, and endorsement value sa 2028. If he plays yung script nung kalaban niya, itong mga Duterte, talagang he will be limping up to 2028. One way to reverse his situation is he has to go on full offensive against not only the enemies of his administration, but the enemies of the state, specifically those who are working on his poster. So, gusto ko niya na magkaroon po ng full offensive ito si Pangulong Marcos laban ho sa kanyang mga kalaban sa politika at maging ito mga personalidad na gusto pabagsakin yung kanyang gobyerno. Mga kabida, po? Ngayon, tanong, hindi pa ba sapat yung ginawa po ng Marcos administration? Okay, laban ho dito sa mga kalaban ho niya sa politika, sa mga Dutertes. Okay? Kasi alam ko nang pinatutungkulan ho yung dating Senador Trillanes dito na kalaban ho ng Marcos administration, ito mga Duterte, mga kabida. Hindi pa ba sapat yung ginawa ho ng Marcos administration sa kanila? Kung tutuusin po, napaka-grabe na po yung kanilang ginawa. Unang-una po, yung ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, imbes na dito nililitis po, mga kabida, sa Pilipinas dahil dito po ginawa yung sinasabi po nilang krimen, ito walang habas na pagpatay di umano sa mga inosenteng civilian dahil sa gera kontra droga, mga kabida, nung panahon po niya bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Pero anong ginawa po nila, mga kabida? Dinala po nila doon sa The Hague, Netherlands. Ayan. Doon po nila itinapon po ang dating Pangulo, mga kabida, kahit labag po sa kanyang kalooban, mga kabida. Maliban pa dyan, ito ginawa po nila kay Vice President Sara Duterte, katakot-takot po yung kanilang persecution po, mga kabida. Kaliwat kanan na aligasyon laban sa kanya, plus ito pa pong impeachment complaint laban sa kanya, Subalit, hindi lang po natuloy. Nabigo po itong administrasyon po, para tuluyan ma-impeach ito si Vice President sa Duterte dahil idineklara po, mga kabida, ng Korte Suprema na unconstitutional yung kanilang ginawa. Okay? Plus, eto pa po, part 2, nakaambang impeachment complaint na posibleng isasampa po, mga kabida, against the Vice President, sa susunod na buwan, mga kabida. Hindi pa ba sapat yun? Yung persecution na ginawa ng Marcos administration na kailangan pa po ng full offensive? Ano ba yung tinutukoy po ni Senador Trillanes na full offensive na dapat gawin po ng Marcos administration po, mga kabida? Kapag si Trillanes po ang magsalita, mga kabida, dapat hindi na po yan pinaniniwalaan. Kasi everything na kanya sinabi, okay, hindi magkakatotoo eh. Alright?
Lahat ng mga sinabi po niya mga kabida, wala hong kabuluhan mga kabida, ano po, no? Okay? Hindi nga niya kayang abisuhan yung kanyang sarili po, ano? Si Pangulong Marcos pa po, ano? Hindi nga niya kayang palakasin yung kanyang sarili po para manalo sa isang eleksyon, si Pangulong Marcos pa. Ano ba yung credibility po ni Senador Trillanes po, ano? Mga kabida, hindi na nga siya pinapansin eh. Di ba? Actually, irrelevant na po yan si Trillanes, mga kabida. Lahat ng mga sinasabi po niya ay hindi na po pinaniniwalaan po. Okay? Kaya nga, kung ako po si Pangulong Marcos, hindi po ako makikinig kay dating Senador Trillanes. Okay? Kasi pag once nakikinig yan si Pangulong Marcos kay dating Senador Trillanes, naku po, mas lalong lugmok yung kanyang trust rating dyan, mga kabida, ano? Kasi, kung meron man pong mas mababa po ang trust ng taong bayan, mga kabida, hindi ho si Pangulong Marcos, kundi ito hong si dating Senador Trillanes. Bakit? Ilang beses na po tumakbo bilang opisyal po ng gobyerno yan. Tumakbo bilang senador. Ilang beses na ba tumakbo bilang opisyal po ng gobyerno yan si Senador Trillanes? Diba? Hindi ho nanalo eh. Yung latest nga, yung pagiging mayor po ng Caloocan, hindi ho nanalo, mga kabida, no? So, anong credibility na pwede ho niyang ipresenta kay Pangulong Marcos para ho pakinggan po siya sa kanyang mga advices po, ano, mga kabida? Diba? Wala eh. Kaya nga, kung ako po si Pangulong Marcos, hindi po ako makikinig kay dating Senador Trillanes. Alam ba ninyo na kapag lalong kakalabanin po ni Pangulong Marcos ito hong mga Dutertes, mga kabida, mas lalo hong magagalit po yung mga supporters po ng mga Duterte, ano? Huwag ho kayong makinig dun ho sa sinabi po ni Falsis, ano, mga kabida, na unti-unti na raw nawawala yung suporta po ng taong bayan, ano, sa mga Duterte. Hindi po totoo yun. Okay? Ang living proof dyan, mga kabida, yung survey po, ano, sa pagkapangulo po ng Pilipinas. At yung 3 surveys, mga kabida, na ginawa, okay? Tiwala po ng taong bayan kay Pangulong Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Ano? Kung tutuusin po, ang unti-unti pong nawala ang suporta, mga kabida, hindi ho kay Vice President Sara Duterte, kundi kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Saan ka nakakita po, mga kabida, no? Isang Pangulo po ng Pilipinas nakakuha po ng -27, -3, -14. Oh, see? 3 magkasunod na surveys po yun, ano? Mga kabida, iba't ibang survey firms. Oh, di ba? Kaya, huwag ko kayong maniniwala ho sa narrative nitong mga taong nag-uudyok po sa inyo, Mr. President, ano? Na dapat ito ang dapat mong gawin kasi po, wala ho silang kredibilidad. Kasi kung meron po silang kredibilidad po, sana nasa posisyon sila ngayon. Okay? Wala eh. Kaya nga natatawa po ako dito kay Trillanes, ano? Kasi obsessed na obsessed talaga ito sa mga Duterte, ano? Gusto ko niyang may mangyari ho sa mga Duterte. Gusto ko niyang may mangyari sa mga Duterte. Gusto po niyang makaganti sa mga Duterte, ano? Mga kabida. Kaya hindi ko maintindihan po, ano? Mga kabida. Ito hong galaw po ni Trillanes against the Dutertes, eh. Ano ba talaga yung kanyang galit? Saan ba nag-ugat yung kanyang galit, ano? Yun bang ibinasura po siya ni Digong para maging vice presidente po niya noong 2016 presidential elections? Yun kasi yung lumabas po, mga kabida, no? Na kaya nagalit daw ito hong si Trillanes sa mga Duterte, lalong-lalo na po kay Pangulong Duterte, dahil ni-reject yung kanyang proposal na tumakbo po siya as Vice President, ano, along with then Mayor Rodrigo Duterte, ano, noong 2016 presidential elections, ano, mga kabida. Ang napili po niya, ito hong si Senador Alan Peter Cayetano bilang running mate. Hindi ho si Trillanes, ano? Okay? Doon daw nag-umpisa yung kanyang galit. I don't know kung yun ba yung dahilan, ano? Mga kabida, I don't know kung yun ba yung dahilan, ano? Baka meron pa pong mas mabigat pa po, ano, na dahilan aside from that, ano? Mga kabida. Kaya hindi ko maintindihan kasi damay na po eh.
From Rodrigo Duterte to Sara Duterte, Pulong Duterte, Basi Duterte, lahat. Lahat ng mga miyembro po ng mga Duterte po, galit na galit ito kung si Trillanes po, ano, mga kabida. Alright? So, yun po, no? Kung ako lang po yung tatanungin po, in my own opinion, ano, hindi po ako maniniwala. Kung ako po si Pangulong Marcos, hindi po ako maniniwala ho kay Trillanes. Kasi wala ho siyang pwede hong ipagmalaki, ano? Na dapat kong paniwalaan po, ano, mga kabida. Okay, gaya ng sinabi ko po. Okay? Dalawang magkasunod na eleksyon kung saan po tumakbo po ito, mga kabida, pero hindi ho nanalo. Pati yung Magdalo Damay, hindi ho nakapasok. So ito, yung pang-uudyok po ni Trillanes po kay Pangulong Marcos, depende na po yan, ano, kay Pangulong Marcos kung susundin ba niya ito, mga kabida, o hindi. Okay? Basta sa akin po, kung susundin niya ito, mas lalo hong magkakaproblema ito hong si Pangulong Marcos po, mga kabida. Okay? Kasi hindi ho healthy yung kanyang advice Full offensive. Ibig sabihin ho, hahabulin niya ito hong mga kalaban po niya sa politika, no? Which is, kung titingnan po natin sa strategy ho, mga kabida, no? Hindi po maganda na yung mga kalaban mo sa politika, hahabulin mo. Dapat, aamuhin mo yan para mapasain nyo. Ganun po yon. Ang politika po, mga kabida, hindi po yan minus. Always plus and multiplication po yan. Okay? Now, kung hahabulin po niya, ito hong mga kalaban niya sa politika, aside ho sa mga Duterte, may mga kalyado yan, ano? Pwede ho niyang amuhin po yung mga kalyado po ng mga Duterte, ano? I'm sure, ang mga Duterte, hindi po niya kayang paamuhin po yun, ano po, mga kabida, no? Pero itong mga kalyado, pwede pa. Okay? Pero kung ang advice po ni Trillanes ang kanyang susundin, na magkaroon po ng full offensive laban ho sa kanyang mga kalaban sa politika, no, mga kabida, mas lalo hong magkakaproblema dyan, ano, si Pangulong Marcos. Okay? Kung ako po si Pangulong Marcos, okay, hindi ko pakikinggan si Trillanes, mga kabida. Alright? Para sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.